Malaking bagay po yun kasi baga hindi na po kami masyado mahirapan sa paglalakad po. Malayong lakarin para makasakay ng bus sa EDSA busway. Ganito ang halos sa araw-araw na kalbaryo ng ilang commuter sa Cubao gaya ni Gio Miemban. Kwento niya, bukod sa malayong lakarin, isa pa sa alalahanin niya ay ang pangamba sa kaligtasan, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Opo, sa madaling araw po, pagka sobrang medyo yung parang hindi ka komportable po kasi parang baka mamaya po kung ano yung mangyayari sa'yo sa Para naman kay Juliana Dognidon, malaking bagay kung matatapos kaagad ang planong istasyon ng bus sa Cubao. Ayun lang kuya, ang hassle nun sa part na yun. Kasi ang layo nga from Cubao, tas dito. So kumbaga if possible sana na tawag doon, hindi ganun kalayo sana yung pagitan. Kasi mas nakakapagod din siya sa mga nagko-commute. Lalo na if malayo sila galing, tas maglalakad pa sila from. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Transportation, sa unang quarter ng 2026 ay may 3 bagong istasyon na itatayo ang ahensya. Ito ay sa bahagi ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Magallanes at Cubao na inaasahang matatapos naman sa 4th quarter ng 2026. Dagdag pa ng DOTR, may 3 istasyon din ng EDSA Carousel ang kasalukuyang isinasailalim sa modernisasyon. Ito ang bagong baryo, Ortigas at Kamuning Station na posibleng matapos sa unang quarter ng susunod na taon. Para naman sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, suportado nila ang naturang hakbang ng DOTR na magkakaroon ng malaking benepisyo sa mga commuter. Dagdag pa ng LCSP, para sa susunod na taon ay mas matutukan ng pamahalaan ang improvement sa mass transportation. Yung mass transportation talaga ay isang pangmatagalang solusyon. Magandang mga plano yan na magkaroon ng mga additional na mga bus station dito sa EDSA Carousel dahil nga malalayo kasi yung pagitan at mas malayo yung linalakad ng mga pasahero para makasakay. Samantala, simula naman bukas December 31 ay ipatutupad ng lahat ng linya ng tren ang maikling operating hour bilang paghahanda sa pagpapalit ng taon. Sa LRT Line 1, ang first train ay aalis ng 4:30 AM habang ang huling biyahe ng tren sa Dr. Santos Station ay 7 PM at 7:30 PM naman sa Fernando Po Jr. Station. Sa LRT Line 2 naman, aalis ang unang biyahe ng tren ng alas 5 ng umaga at ang last trip ng tren sa Antipolo Station ay 7 PM. At 7:30 PM naman sa Recto Station. At sa MRT Line 3, aalis ang unang biyahe ng tren ng 4:30 AM sa North Avenue at 5:05 AM sa Top Avenue, habang ang last trip naman sa North Avenue Station ay 7:45 PM at 8:23 PM naman sa Top Avenue Station. Balik naman sa regular na oras ang biyahe ng tren sa January 1. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.